araw, obligado na ang mga pasaherong may electronic device na buksan ang mga ito sa final security check ng NAIA. Tugon daw yan sa posibleng banta ng terorismo. Samantala naantala naman ang flights ng ilang pasahero kanina dahil sa bird strike. May live report si Mariz Zumali. Mariz? Pia, abot sa daang pasahero ang naapektuhan matapos may makansela at madelay na mga flight dulot ng isa na namang pinaniniwalaang bird strike sa Naga City kaninang umaga. Maayos na nakalapag ang Cebu Pacific Flight 5J521 na ito sa Naga Airport kaninang alas 10:30 ng umaga. Pero habang nagsasagawa ng ocular inspection sa eroplano ang piloto, may napansin siyang mantsa ng dugo at UP sa kanang pakpak ng eroplano. Bird strike ang pinaniniwalaang sanhi nito. Confirming by means of physical evidence, wala tayong nakitang bird, But yun nga, may blood stains ang pakpak, may dent pa. And it was during the landing, presumably, most probably during the landing approach of the airplane. Kasi sino ba naman ang tatamaan mo sa taas na magkakaroon ng blood? Right now, isolated, but all over the world, bird strike is a problem. Bird strike is a problem. Ang nakatakdasa ng flight nito pabalik ng Maynila, kinansela muna para maisailalim pa sa pagsusuri ang nangyari sa eroplano. They did not take off, and most probably, it was caused by a bird hit when the aircraft was landing. They do not want to endanger the safety of the flight, so they stayed there. 71 pasahero na papunta ng Maynila ang naantala ng 6 na oras dahil dito. Pero hindi lang silang apektado dahil ang parehong eroplano rin sanang ito ang magdadala naman sa iba pang mga pasahero na papunta rin sana ngayong araw sa Katiklan. Base sa advisory ng Cebu Pacific ngayong hapon, nakansela rin ang mga flight 5J899, 5J900, 5J911 at 5J912. Dalawang round trip na Manila, Katiklan, Manila. Matapos naman ang masusing pagsusuri sa eroplanong naantala sa Naga, nakabiyahe na rin ang Flight 5J522 pabalik ng Maynila, pasado alas 5 ngayong hapon. Hindi bird strike kundi masamang panahon naman ang sanhi ng pagkakansela ng Philippine Airlines Flight PR438 papuntang Nagoya, Japan kaninang 1:15 ng hapon. Samantala, simula ngayong araw ay pinatutupad na ng Office for Transportation Security o OTS ang pag-oobliga sa lahat ng mga may dalang electronic device na buksan ito kapag dadaan sa final security check ng NAIA. Kapag dito mabuksan o lobat na, pagbabawalan na ang pasaherong dalhin ito. Bunsod ito ng pagpapatupad ng parehong patakaran sa Amerika bilang tugon sa banta ng terorismo. Samantala, Pia, yung mga naantala ang biyahe kanina papuntang Katiklan dahil sa bird strike, inasikaso naman daw agad na Cebu Pacific at naisakay sa susunod na available na flight. Maaari rin silang magpa-rebook sa loob ng 30 araw o di kaya ay refund ang kanilang pera. Pia? Mariz, pero hindi ba sa mga airport meron naman talagang device para mataboy yung mga ibon sa airport? Oo, Pia, talagang merong mga device na ginagamit yung mga airports natin para mataboy yung mga ibon. Kaya halimbawa yung pagpa-fire ng mga starter gun para magulat itong mga ibon at mataboy sila. Pero kahit naman sa mga ibang mga uunlad na mga bansa na gumagamit din ng mga high-tech na mga bagay para mataboy itong mga ibon na ito, hindi rin 100% na masisiguro na talagang matataboy itong mga ibon na ito. Lalo na yung mga migratory birds, hindi mo alam kung saan talaga sila tumutungo. At kung maaalala mo yung nangyaring tinatawag na Miracle in the Hudson River sa New York, yung pag-land o yung pagkasira ng makina ng isang eroplano na nagdulot ng paglanding ng itong eroplanong ito sa Hudson River nga ay dulot din ng bird strike, Pia. Maraming salamat, Mariz Zumali.